Eto, mainit na balita mga idol. Thailand national team, gumagawa nga ba ng paraan sa SEA Games Basketball para lang ma-dethrone ang Gilas Pilipinas sa gintong medalya? Kaya nga ba binago nila ang rules para maging pabor sa kanilang mga mixed heritage players dahil takot sila sa tandem ni na JB at Angelo Kawame? Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Hindi pa man nagsisimula ang SEA Games, marami na ang nakakapansin sa pabago-bagong rules ng Thailand sa kanilang pagho-host sa December. Ang tanong, is Thailand doing its magic para maging pabor sa kanila ang SEA Games basketball? Matatandaan na 2 beses nang nabago ang rules na inilabas nila this year. Una ay ang passport-only rules na matagal na rin naman na pinapatupad ng mga host country sa SEA Games. Pangalawa, etong kakalabas lang ng Thailand will use the current FIBA ruling sa passport eligibility rules kung saan mga players lang na nakasecure ng passport before 16 mapa local man yan o naturalized players ang pwedeng maglaro sa SEA Games. Ngayon, ano ang magiging epekto nito sa Gilas? Kung ang final ruling na susundan ay etong latest, mawawala sa rotation ng Gilas ang mga naturalized natin like JB and Angelo Kawame. Damay din ang ilang Filipino-American players like Mike Phillips and Remy Martin na inaasahan pa namang pangungunahan ang Gilas sa SEA Games. Mapipilitan tuloy maghanap ng mga local players si Coach Norman Black na swak sa kanyang sistema dahil hindi naman pwede na kung sino-sino lang ang ilagay dahil nga tayo ang defending champion sa basketball at ang matalo ay isang nakakahiyang resulta para sa mga Gilas fans. Ngayon, paano naman naging pabor sa Thailand ang rules na inilabas nila? May mga reports kasi online na under FIBA rules daw, ang mga mixed heritage players daw ng Thailand ay considered na locals kaya naman pwede silang maglaro sa kanilang national team nang walang problema. Sino-sino sila? Una na dyan, si Frederick Lish na 3 ang citizenship, kabilang ang American, Israeli at Thailander na nagpa-eligible daw sa kanya na maglaro as local sa Thailand. Nandyan din si Moses Morgan na isang 6'6" American Thailander na matagal nang naglalaro sa Thailand basketball. Kasama din si Tyler Lamb na nasa pangalan na ang pagiging Thai-American at matagal nang naglalaro sa Thailand national team as local. Makakasama din si Maximus Williams na isang Thai-American, Emmanuel Chinedu Ejesu, isang solid big man na 6'8" ang tangkad at isang Thai-American din. Posible din sa addition ng kanilang roster si Tacharin Deydin Narbon na isang Thai-French player na considered din as local at pwede daw maglaro sa kanilang national team. Nasa proseso pa ang isa nilang player na si Ibrahim Diaby na 6'6" na maaari din daw makakuha ng Thai nationality. Since hindi pa daw ito nakakuha ng iba pang passport pero ire-review pa ng FIBA kung magiging eligible nga ba siya as local sa Thailand. Kung maa-approve si Diaby as local, isang super team ang mabubuo ng Thailand national team na maaaring maglagay sa Pilipinas sa alanganing sitwasyon at ma-dethrone pa as Southeast Asian Basketball Kings. Pero if ako ang tatanungin, Philippines can still defend the crown kung mabibigay lang talaga yung tamang roster kay Coach Norman Black. Nagpahiwatig na din naman ang mga collegiate league like UAAP at NCAA na magpapahiram sila ng players para sa SEA Games. Yun nga lang ay di natin alam kung swak ba sa sistema ni Coach Norman Black.